Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang bumili natin doon sa bagong lupa, nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating lamang na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Buhay ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kaming maganyaya sa inyo nga makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o malinaw na pag-iisip, upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong programa namin, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado, at sa Kidapawan sa Teleradyo Ronda FM mapakinggan po ang programa na ito, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng Linggo. At doon sa sa Pagadian City mapakinggan po ang programa na ito sa DXRT sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo, ang programa na ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At makita po ito ang programa po namin sa Facebook at sa PEDM Universal sa YouTube. Makita po ang programa na ito, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ngayon makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po yung kapatid, Abilino Nabalitan Jr. Ito din po si Arturo Saltarin. At ito naman po si Robert Jan Madoran Imbidad. Ito naman po si Renato Tumandan. Ito naman po kapatid Bobby Arado. Ito naman po si kapatid Earl Brian Impaderon. Kumusta mga ginigilaw namin kapatid at mga kaibigan? Ito naman po ang iyong lingkod, Evangelista Brother Jerry Villacor Amudja. Kagapay po ninyo ngayon sa pagtangkilik at paghatid ng mga katotohanan. Mababasa po natin na nakasulat po dito sa banal na aklat. Ito po ay ang Biblia, at magbabalik po tayo kay Brother Hermogenes Macarayo upang talakayin po ang paksa. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Gistril Macarayo, isa sa makakasama nyo ngayon. At hindi sa pagtatagal, ibibigay ko kayo sa kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakayin ang paksa o tema. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon,
binabati po natin ang ating General President and Founder, Ma'am, ng organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lilia Toonan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang General Secretary po natin ng organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lisa Sobak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating legal counsel ng relihiyon na PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney, at sa iyong buong sambahayan. At bago po natin tatalakayin ang paksa po natin ngayon na ginawa po natin para mapakinggan sa palaging nakikinig sa programa na ito, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao, at nanonood sa Facebook at sa YouTube sa PEDM Universal. Pinabati natin ang lahat na mga bagong kapatid po natin sa relihiyon na PEDM na bagong umanib. Nasa Luzon, sa NCR, sa National Capital Region, sa Quezon City, sa mga kapatid po dyan na umanib sa relihiyon na PEDM, at sa Region 3, sa Baliwag, Bulacan, mga bago natin na mga kapatid sa paniniwala o sumasampalataya dyan na tumatanggap sa panalangin at umanib sa relihiyon na PEDM, at sa Region 4A sa Cavite, sa isang pamilya o pulis na umanib sa relihiyon na PEDM, at dyan sa lugar sa San Jose, Batangas, sa San Felipe, Padre Garcia, o sa Lipa City, Batangas, na ang mga bagong umaanib sa relihiyon na PEDM, at sa mga kasamahan po na mga ICAGC na organisasyon na nandun sa San Jose, Batangas, at lahat na mga nakikinig dyan sa Luzon ngayon ng mga chapter sa iba't ibang lugar dyan sa Luzon na mga kasamahan po natin sa ICAGC. Binabati po natin ang lahat. At bakit mayroong mga nagdesisyon na umanib sila sa relihiyon na PEDM? Ang iba naman, dahil pinaliwanag namin sa kanila na mga ministro ng PEDM o sa mga misyonarya at mga misyonaryo at misyonarya sa PEDM, merong mga nagdesisyon na umanib sila sa relihiyon na PEDM, pero ang iba naman nagdesisyon na umanib sila dahil natulungan po sila sa nararamdaman po nila na mga sakit, at sa pamamagitan sa paggamot sa kanila, nagdesisyon sila nung nakita na nila ang himala o milagro, doon na tumanggap sila ng panalangin at nagdesisyon na sila ay umanib sa relihiyon ng PEDM. Lalo na nung pagpunta po namin sa Luzon noong buwan ng January 3 hanggang 5, kasi 6 na araw kami doon 6 na araw kami na nagpunta doon sa Luzon, at mayroon namang mga nakikita na mga himala doon sa mga ginamot, at mayroon po tayong video. Pwede ba maipakita po natin dyan sa technician po dito sa Power Radio para makita sa screen ang interview sa nakakita ng milagro dahil sila ay napagaling sa pamamagitan sa paggamot, sa espiritual na paggamot. Panoorin po natin. Ay, si tatay. Palakarin mo. Yun nga, narinig. Sige. Okay na yun. Ay, yung pagkatapos mong kang ginamot ni Master, ano nangyari sa'yo? Hindi po ang yan po, parang ganda ko po ginagamot po ako. Parang hindi na po yung aking sabi ko yung mayoma. Salamat kay Master. Salamat po, Master. Salamat po, Master.
sakit niya ay mayuma. 3 bukol sa tiyan niya. Pagkatapos ginamot siya, doon niya nararamdaman sa sarili niya na unti-unti na lumalambot ang ang tiyan niya, lumambot dahil sobrang matitigas ang tiyan niya kung hipuin niya. Pagkatapos yang ginamot siya, nagsalita tungkol sa himala na nakita niya dahil nawala ang naramdaman niyang sakit. At meron siyang ipinakita sa amin na ultrasound at papel na nakikita po namin na merong 3 bukol dahil sa mayuma. At napagaling at nagdesisyon siya na umanib. Na nangyari ito sa February 6. Oo. So patuloy pa po natin na panoorin kasi hindi lang siya ang napagaling. Salamat kay Master. Salamat po, Master. Salamat po, Master. Tapos pakiramdam mo? Likod ko laging masakit. Pero ako'y magkakot. Wala na. Okay, maayan naman niya siya. Sige. Tatay, yung Ano naramdaman mo sa iyo? Para yung nakita ninyo ikalawang babae, ang sakit niya sobrang masakit ang mararamdaman niya sa bandang likuran. At doon parang hindi niya magalaw at maitaas ang mga kamay niya dahil sobrang masakit, sabi niya. Pero noong ginamot na siya, sabi niya itaas na niya ang kamay niya, sabi niya, at nawala na ang sakit. Ginalaw-galaw niya ang dalawang mga kamay niya, doon na at ang braso niya, sabi niya magaling na siya. So sila ang mga umanib sa relihiyon na PEDM at mayroon pang mga umanib na nakakita sa milagro o nakakita sa himala na ipinakita ni Master doon sa Luzon noong nagpunta kami. At mayroon pa ni isang lalaki na ginamot, agad-agad napagaling. At ang lalaki na ipakita po namin na mild stroke siya. Mahirap siya gumalaw, mahirap siya maglakad. Kailangan siya na mayroong mag-alalay sa kanya. At ang palaging mag-alalay sa kanya ang asawa niya. At hindi maayos ang paglakad niya. Doon nagpunta sila sa lugar, sa bahay, sa General Secretary po namin, si Ma'am Lisa Subak. Doon nagawa ito ang panggagamot at nakita ang himala na ginawa sa Espiritu Santo doon. Ngayon, panoorin po natin ang isang lalaki na napagaling agad-agad pagkatapos yang ginamot. Ano naramdaman mo sa iyong nung ginamot ni Master? Itaas ang papagalang. okay. Maayos na siya ito. Naitataas mo na po ba? Tataas na ako dito. Oo, naku, galing naman ni tatay. Salamat. Anong mga milagrong nang gawa sa iyara na tanggap nito ng mga madami? Master, madami po nangyari kay tatay. Naitataas na niya ang kamay niya. Ngayon, nakatayo siya mag-isa. Naipalagtot na niya yung kanyang nakikipag-anuhan na siya sa akin, kagaya. Si ate naman, hindi niya maitaas yung kanyang braso at masakit ang likod niya hanggang dito. Ngayon, igagano mo nga ate. Igagano na niya. Ito, di ba? Hindi tayo pareha. Nasama ng mga tao na pakikita ng mga okay. Marina, hindi niya nagaganyan niya. totoo ng mga miracle. Mahina, igagalaw. Pero ngayon, nagaling ng Espiritu Santo.
So nakita nyo, napanood nyo sa screen ang video at yung nasa gitna nila, yung lalaki at babae, si Ma'am Lilia Tuunan na General President and Founder ng UKAGC, dahil sa pamamagitan niya sa mga tauhan niya doon na mga kasama po namin sa organisasyon ng UKAGC, doon na nagpunta kami at doon ginawa ni Master ang himala nung tumawag kami sa Holy Spirit. Totoo po mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Parang nagmamartsa na ang isang lalaki na mahirap siyang lumakad, mahirap gumalaw, itaas niya ang mga paa niya. Hindi niya magawa dahil na may stroke siya. Pero nung ginamot siya, parang nagmamartsa na at ang dalawang kamay niya itinaas niya at sabi niya mayroon na siyang lakas. So ang babae naman hindi niya magalaw ang dalawang braso niya, hindi maitaas maitaas ang dalawang kamay niya. So sila ang nakakita sa mga himala doon sa Luzon nung nagpunta kami. Ito ang dahilan bakit maraming nagdesisyon na umanib sa relihiyon na PEDM. Kasi mahirap kung sa salita lang eh. Kaya ang mga tao sa ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang makikita nila na mga ebidensya na to believe ang mga tao ngayon eh. So nagpapasalamat po tayo kay Master na dahil po sa pagpaliwanag natin sa tao na sa pamamagitan niya sa Holy Spirit, tutulong siya ng mga tao, lalo na sa mananalig sa Kanya, sa Holy Spirit. At napatunayan po ng relihiyon na PEDM na hindi sa salita lang, kundi mayroong mga gawa nga makita po natin, lalo na sa mga video na pinakita natin ngayon. At marami nang naghintay sa pagbalik po namin doon sa Luzon. Kaya nga, gabay po natin si Master, lalo na sa mga kasama po sa mga natin sa relihiyon na PEDM, sa mga kasamahan natin, na nagpapasalamat po tayong lahat na idinagdag ni Master ang mga kapatid po natin dito sa relihiyon na PEDM na nakakita sa mga himala, lalo na sa pagtulong ni Master noong mayroong gagamutin ang PEDM at nakikita doon sa Luzon. Mahirap kung ipakita natin ngayon. Ito ang dahilan bakit ang marinig nyo sa programa namin, madalas na gagamitin po namin ang Tagalog dahil marami nang mga nanonood ngayon sa Luzon. Naging kapatid na po namin sa relihiyon na PEDM at darating ang panahon na meron po tayong programa sa Luzon dahil marami na po tayong mga kapatid doon sa Luzon. Ngayon, ang paksa po natin na tatalakayin ngayon ang dahilan bakit marami ang mga umanib sa relihiyon na PEDM dahil sa isang pangako na naisulat sa Biblia na sa mga hula na dito sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, titipunin ng Panginoong Diyos ang mga tao. Dahil merong isa na mabasa po natin sa banal na aklat na luwalhatiin ang Panginoong Jehova o ang Panginoon sa silangan sa mga pulo sa dagat. Mayroon pa po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Robert. Mayroon po talaga kapatid na Makarayo. At atin lang po mabasahin dito sa nakasulat sa Isaias sa 24 sa 15 hanggang 16. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit. Kaluwalhatian sa makatuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil
ay magsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay magsisigawan ng mga lubhang kataksilan. Sa nabasa po, mayroong nabasa po natin na ang pangalan ng Panginoong Diyos sa Israel sa mga pulo sa dagat. At sabi sa talatang 15 na luwalhatiin ang Panginoon sa silangan ng mga pulo sa dagat sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian, matuwid ngunit aking sinabi, mamamatay ako, sa aba ako. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa ng lubhang kataksilan. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia na luwalhatiin ang Panginoon, ang pangalan niya sa mga pulo sa dagat sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At ito ay isang panawagan hindi lamang isang lugar lang, kundi sa lahat ng mga lugar sa buong mundo. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Jisrael? Meron po, kapatid na Makarayo. Ito po sa mga awit 49, 1 hanggang 2, ito po ang nakasaad. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat ng mga bayan, pakinggan ninyo, ninyong lahat ng mga nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mga mataas, ng mayaman at dukha na magkasama. Sa nabasa po sa Biblia, maliwanag po na dinggin niyo ito. Lahat ng mga bayan, pakinggan niyo, lahat na nananahan sa daigdig. Lahat na mga tao na nandito sa daigdig, dito sa mundo, kailangan makikinig sila sa isang panawagan ng Panginoong Diyos tungkol sa mga tao. Mayroong naisulat sa Biblia na luwalhatiin ang Panginoong Diyos sa mga pulo sa dagat sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Kung babasahin po ito sa Cebuano version, sa Isaias 24:15 hanggang 16, ang Panginoon ay ang ating Jehova. Ang mabasa po diyan sa Isaias 24:15 hanggang 16 sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At ang lugar na ito, mga pulo sa dagat, mayroong isa pang pangako ang Panginoong Diyos na hula na mabasa po natin sa banal na aklat na titipunin ng Panginoong Diyos ang iba't ibang mga tao, mga lingwahe, mga bayan. Galing sa iba't ibang lugar sa mundo, titipunin ng Panginoong Diyos at makikita nila ang kaluwalhatian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Art? Oo, Brad Makarayo. Dito sa banal na aklat sa Isaias verse 66, chapter 66 verse 18. Ito ang sinasabi. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip. Ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa at ang mga may iba't ibang wika. At sila'y magsiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia, maliwanag na pipisanin ng Panginoong Diyos ang mga tao galing sa iba't ibang bayan, pati na ang mga lingwahe, at makikita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Ito ang nabasa po natin sa Biblia kanina, na luwalhatiin ang Panginoong Diyos na si Jehova sa mga pulo sa dagat. At doon sa lugar na yon, na mga pulo sa dagat, doon makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng kaluwalhatian? Dito po sa ang binasa sa kapatid na ministro ang
Tagalog King James Version. Babasahin ko po ang translation, ang Bible Pinoy Version. Babasahin ko po sa Isaiah 66:18. Alam ko ang mga ginawa at ang inisip nila. Darating ako para i-gather lahat ng bansa at mga taong may iba't ibang lingwahe. Darating sila para makita ang kapangyarihan. Saang lugar o makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos? At i-gather ng Panginoong Diyos ang mga tao, pipisanin, titipunin ng Panginoong Diyos sa mga pulo sa dagat, sa nabasa po natin, sa nakasulat sa banal na aklat. At ang kaluwalhatian, ang binanggit na kaluwalhatian, ang tinutukoy ay ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Makikita sa mga pulo sa dagat, sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Sa paglalarawan sa banal na aklat, kung puntahan po natin, makikita po ang kaluwalhatian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa tinawag na lugar na silangan o tinawag na rising of the sun. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid Macarayo, meron tayong mababasa dito po sa Isaiah sa 59, 19. Ganito po ang nakasabi. Sa gayoy, kakatakutan nila ang Panginoon mula sa kanluran, at kaniyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon sa hininga ng Panginoon. Yan po ang ating mabasa. Sa nabasa po, ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos ay makikita sa binasa sa kapatid na ministro mula sa tinawag na sikatan ng araw sa nabasa po natin sa Biblia. Diyan makikita ang kaluwalhatian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ibinanggit po natin ang rising of the sun, kapatid na Abilino. Kung babasahin, kasi ang binasa mo ang Tagalog King James Version. Kung babasahin po ito sa English, mabasa ba po natin na ang sikatan ng araw ay rising of the sun? Kung babasahin sa English? Opo, mababasa po nga ito po ay rising sun. Isaiah 59, 19, ganito po ang nakapahayag sa Ingles. So shall declare the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in a like flood, the Spirit of the Lord shall lift up and standing against him. Sa nabasa po, napatunayan na po natin na ang sikatan ng araw ay rising of the sun. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. At doon makikita sa sikatan ng araw o rising of the sun ang tinawag na kaluwalhatian o kapangyarihan o kaluwalhatian o glory doon sa sikatan ng araw o rising of the sun. Ano ba ang ibig sabihin ng rising of the sun, kapatid na Danny? Ayon sa isang referensya, ang Young's Analytical Concordance to the Bible, ang rising of the sun ay tinatawag niya na misrak sa Hebrew nga language. Hebrewanong language, ito ang tinatawag na misrak o rising of the sun. At ayon ito sa nakasulat sa Isaiah 43:5 at saka Isaiah 46:11. Oo, sa nabasa po natin na ang rising of the sun, ginamit ito, ang ibig sabihin na ang rising of the sun, ginamit ito para sa tumukoy sa malayong silangan. At mayroong inilagay, sabi mo, diyan sa nabasa mo, sa Young's Analytical Concordance to the Bible by Robert Young, nabasa mo diyan na mayroong Isaiah 43:5, kapatid na Danny. Yung rising of the sun, na ang ibig sabihin ng rising of the sun ay malayong silangan. Okay. Oo.
ang rising of the sun, sikatan ng araw, o malayong silangan sa nabasa po natin. Ano ba itong lingwahe, yung rising of the sun, kapatid na Danny? Ang rising of the sun ay isang Hebrew word na tinatawag na misrak. So, sa misrak, makikita doon ang definition na ito ay rising of the sun. Kung mabasahin natin ang isang reference na naman, ang Smith's Bible Dictionary, sa page 154, nga sumulat ito ay si William Smith, ay itong nakasaad. On the other hand, misrak is used of the Far East with a less definite signification. So, kung misrak ang gagamitin, ito ay tumutugon sa malayong silangan. Pero kung ibang Hebrew word naman na nanghulugan nila ng east o silangan, ang ginagamit nila ay kedem. So kung ang mga Hebrewan ay gumagamit ng salita na east, kedem ang gagamitin nila. Kung nanghulugan na sa infant lang, nasa harap lang, madoon, malapit na silangan. Pero kung mag-refer sila ng malayong silangan, ang gagamitin nila ay misrak. Oo. Sa nabasa ayon sa Dictionary of the Bible, kapatid na Danny, ang ayon po sa mga nagsisipag-aral sa mga wika ng Biblia, ang mga terminong Hebro, kasi ang misrak isang Hebro, naglalarawan ng silangan at nagkakaiba-iba sa mga kaisipan ang mga nagsipag-aral sa mga wika, kapatid na Danny, mayroong misrak at mayroong kedem. Oo. Ang misrak ang kedem, dako o isang bansa na nasa pinakamalapit na unahan sa isa pang bansang dako na bansa sa isang pasilangang direksyon. Malapit na bansa. Malapit na silangan. Oo. Sa kapilang dako naman, kapatid na Danny, ang salitang misrak ay ginamit ito upang tumukoy sa malayong silangan. Okay. Oo. Ito po ang nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. At ngayon, ang susuriin po natin, dahil doon sa malayong silangan, mayroong isang hula na binasa po natin kanina. Doon makikita ang kaluwalhatian o glory o kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa mga pulo sa dagat. Sa makatuwid, kapatid na Danny, ang ibig sabihin, malayong silangan, mga pulo sa dagat. Oo, ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Doon makikita ang glory o kapangyarihan ng Diyos. Kaluwalhatian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po natin sa banal na aklat. At mayroong binanggit, kahit na ang Dictionary of the Bible by William Smith, mayroong isinulat, kapatid na Danny, na Isaias 43:5. Ayon sa mga ibang translisyon, kapatid na Danny, kung gagamitin po ito, o yung, kasi mayroong mga taong i-gather ng Panginoong Diyos dyan sa malayong silangan, mga pulo sa dagat. Kung susuriin po natin at babasahin, yung Isaias 43:5 sa Mafia Translation, ganito na ang mabasa po natin. Dahil sa isang pangako ng Panginoong Diyos. Ano ang pangako niya na isinulat? I-translate ni James Moffatt. Sa Isaias 43:5, isali na po natin sa wikang Pilipino. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi. At mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Doon sa malayong silangan, sa mga pulo sa dagat, titipunin ng Panginoong Diyos ang mga iba't ibang lahi galing sa iba't ibang lugar sa mundo sa nabasa po natin sa Biblia. At ang pangako niya, doon matutupad, titipunin niya sa malayong silangan, mga pulo sa dagat sa nabasa po natin sa banal na aklat o sa naisulat sa banal na aklat. Ngayon, susuriin na po natin, kapatid na Danny, kasi baka mayroong mga nanonood sa programa po natin ngayon sa Facebook at sa PEDM Universal sa YouTube na nanonood sila at nakikinig po sa programa po natin ngayon, baka magtanong sila, bakit? Anong kaugnayan nyo
sa mga taong pinangakuan ng Panginoong Diyos na titipunin dito sa isang lugar na bansa na malayong silangan, mga pulo sa dagat, sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Kapatid na Dani, dito po tayo nag-umpisa, nagsimula sa bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ba ay nasa malayong silangan, kapatid na Dani? Babasa ulit tayo ng isang referensya, ang Asia and the Philippines na sinulat ni Horacio de la Cuesta, isang panginhisitas. Ayon sa kanyang libro, sa page 169, sabi niya, "It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken its deepest root." Sa atin, ang Pilipinas na ito ang nasa sentro sa Far East ay hindi pwedeng mawala ng kabuluhan ang kanyang sitwasyon. So, ang Far East, mayroong mga countries at ang Pilipinas ay nasa sentro ng Far East. So, hindi pwedeng mawala ng kabuluhan ang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas, kapatid na Dani, ayon sa isang libro na binasa mo, nasa bansang malayong silangan. Dito sa bansang Pilipinas, tutuparin ng Panginoong Diyos na titipunin ang mga tao at at makikita nila ang kapangyarihan o kaluwalhatian o glory o kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Kapatid na Dani, napatunayan na po natin sa pamamagitan ng isang librong binasa mo na ang bansang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Dito sa bansang Pilipinas matutupad na ang pangako ng Panginoong Diyos na titipunin niya ang lahi ng mga taong pinangakuan niya galing sa iba't ibang lugar o bansa dito sa buong mundo sa nabasa po natin sa banal na aklat. Sa binasa po natin kanina, sa Isaias 24:15 hanggang 16, na luwalhatiin ang Panginoong Diyos sa mga pulo sa dagat, malayong silangan, mga pulo sa dagat. Ito ba ang bansang Pilipinas? Meron bang mga pulo na makikita po natin, kapatid na Dani? Kasi kung ang bansang Pilipinas malayong silangan, ayon sa Isaias 24:15 hanggang 16, mga pulo sa dagat, mga pulo ba, meron ba po tayong mababasang libro na ang Pilipinas ay pasar sa sa mga pulo sa dagat, kapatid na Dani? Oo, na patunayan natin kanina na ang Pilipinas ay nasa gitnang silangan. Basahin ulit natin ang isang malayong silangan. Okay. Ang A Brief History of the Philippines na sinulat ni Leandro H. Fernandez, ayon sa kanya, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa kapanahonan pa ni Legazpi, ang Manila ay nagpakita na sentro ng komersyo dito sa Pilipinas at ang Pilipinas ang sentro sa komersyo dito sa malayong silangan. At ito pa ang dagdag na ang Pilipinas ay malayong silangan. At ayon sa isang libro na Philippine History by Gregorio Ibsaide and Sonia Ibsaide sa page 5, ang Pilipinas mayroon po itong mga pulo na 7,107 islands. Ayon sa libro na isinulat ni Gregorio Ibsaide and Sonia Ibsaide sa page 5. Ang bansang Pilipinas pasar sa sa bansa na doon makikita dito makikita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos o ang kaluwalhatian o glory dito sa bansa na Pilipinas. Kaya mapalad ang bansa ng Pilipinas dahil ito ang bansa na tinutukoy ng mga hula dito sa banal na aklat nga na dito tutuparin ng Panginoong Diyos ang pangako niya na titipunin niya ang mga tao dito sa bansa na Pilipinas. Bakit ang
dito sa bansa na Pilipinas titipunin ng Panginoong Diyos? At mayroon bang kaugnayan ang ating Panginoong Jehova dito sa malayong silangan? Dahil si Jehova, kung babasahin po ito sa Isayas 64:8, nagbanggit si Propeta Isayas na ang Ama, ang pangalan ay Jehova sa Cebuano King James Version. At doon sa Isayas 42:8, inangkin ng ating Panginoong Jehova na ang pangalan niya, inangkin ng Ama na ang pangalan niya ay Jehova din. Pero kung mayroong magtanong na iba naman na mga nanonood po sa programa na ito ngayon, bakit madalas ninyong gagamitin yung nasa Cebuano version? Bakit hindi ninyo mababasa yung nasa yung sa tinawag na Tagalog King James Version? Hindi ba mababasa ang pangalang Jehova? Mabasa ito ang pangalang Jehova sa Exodo 6:2 hanggang 3. Nagmensyon doon sa talatang binanggit ko na merong pangalan na Jehova. At dito naman sa Salmo, mababasa sa mga awit, mababasa po ang pangalang Jehova. Kaya ang pangalan ng Ama, Jehova din, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia kahit na sa Tagalog King James Version. Ang pangalan ng Ama, Jehova. At ang Jehova, kasi si Jehova nandun, kapatid na Dani, sa bansa na ang ginamit sa salitang Hebro ay Kidim. Dahil ang bansa na doon si Jehova nagpakilala, dahil ang mga tauhan niya, ikalawang Samuel City, 24, doon sa Israel. Doon sa Israel. At ang bansang Israel, Bradani, ano ang gagamitin? Kung ang gagamitin po ang Hebro, ang Kidim. Kidim. Ibig sabihin, ang Kidim ay malapit na silangan. Sa makatuwid, ang Israel ay nasa bansang Kidim. Malapit na silangan. Oo. Hindi dito sa malayong silangan. Ngayon, ang tanong, baka mayroong magtanong nanonood sa programa po natin ngayon, nakikinig sa programa natin. Ang tanong, pinatunayan ninyo, nagpatotoo kayo dito, pinatunayan ninyo, dito sa Pilipinas, matupad na luwalhatiin ang Panginoon, si Jehova, nandun sa bansang Israel. Bakit dito luwalhatiin siya sa bansang Pilipinas o malayong silangan? Ang sagot po namin ganito, dahil nagkakaisa ang Ama at ang Anak sa Espiritu Santo, at ang hula na ito, matutupad ang pagtitipon ng mga tao sa pamamagitan sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Kung mayroong magtanong, mapatunayan ba ninyo, mga ministro ng PIDM? Ang sagot po namin, opo, mapatunayan po namin. Pakinggan lang po ninyo ang pagpaliwanag namin para mapakinggan ninyo ang pagpatunay po namin sa sinabi po namin dito sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dito po sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa Mateo 6 sa footnote, nagkakaisa ang Ama at ang Anak diyan sa Espiritu Santo. Kaya nga, mga giliw po na nakikinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ang Ama at ang Anak. Ang Anak naman, nagtayo siya ng iglesia sa Mateo 16:18, at ang iglesyang itinatag niya, kung babasahin sa mga gawa sa 8:1, doon makikita ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo sa Jerusalem. Ang Jerusalem, kapatid na Daddy, nasa bansang nasa malapit sa silangan. Ang Israel, nasa silangan. Ang Jerusalem. Oo. Nasa gitnang silangan. Oo. So, nasa banda, nung Kidim ang ginamit pa rin, kapatid na Dani. Dahil, ang malapit na bansa o malapit na silangan, ginamit nila Kidim. At sa isa pang dako o bansa na nasa bandang unahan, nasa gitnang silangan na itatag ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia. Noon,
na itinatag niya noong kasama niya ang mga lingkod niya, lalo na sa mga apostolis ng ating apostol, ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa bansang Jerusalem, sa gitnang silangan. Hindi pa rin dito sa malayong silangan. Ang tanong, kasali ba ang ating Panginoong Hesukristo na luwalhatiin dito sa Pilipinas? At ang ating Panginoong Jehova? Opo, dahil nagkakaisa ang Ama at ang Anak. Sa anong paraan sila nagkakaisa? Sa pamamagitan sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo na ipapadala ng Ama ang Espiritu Santo dito sa dito sa mundo. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo. Sa pagpalaganap ng Diyos Espiritu Santo ay dito gaganapin sa Halayong Silangan o Sintro, Pilipinas. Ganito po ang nakabasa sa nakasulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 17. Ganito po ang nakapahayag. Kung inibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako ng Ama upang kayo'y bigyan niya ng mga isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya nasa sa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sa nabasa po, maliwanag po, mga giliw po na tagapakinig, binasa sa kapatid na ministro, na nangako ang ating Panginoong Hesukristo na ipapadala ang Espiritu Santo dito sa mundo. At ang magpapadala ang Ama sa pamamagitan sa pagdadalangin niya doon sa Ama. Humingi siya sa Ama para ipapadala sa Ama ang Espiritu Santo dito sa mundong ito. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, kaya mapalad ang mga tao, lalo na sa mga tao dito sa bansang Pilipinas. At hindi lamang sa bansang Pilipinas na mga tao, dahil nangako ang Panginoong Diyos na tatawagin niya ang mga tao sa iba't ibang lugar dito sa mundo, sa iba't ibang bansa. Manggagaling ang mga tao na tatawagin ng Panginoong Diyos upang makasama sila sa Espiritu Santo na pinangako ng ating Panginoon Jesucristo na ipapadala ng Ama dito sa sanglibutan na ito. At ang Espiritu Santo, ayon sa ating Panginoon Jesucristo, ay tagapagligtas ang Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mababasa, kapatid na Dani? Babasahin natin ang isang version, ang The Passion Translation, pero idiretso na natin sa Tagalog version. Ayon kay Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig niyo sa akin ay nagbibigay ng kapangyarihan sa pagtupad sa aking mga utos. At ako'y hihingi sa Ama nang kayo ay bibigyan ng isang tagapagligtas ayon ang Espiritu Santo sa katotohanan. Maging kaibigan niyo siya katulad ko at hindi niya kayo iwanan. Ang sanlibutan ay hindi makakita at makatanggap sa kanya at hindi makakita sa kanila, pero kayo, kilala nyo siya dahil mananatili siya sa inyo at nasa loob ninyo. So, maliwanag po, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, na ang Espiritu Santo, napatunayan po namin ayon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas. Kaya mahalaga po sa buhay natin, mga giliw po na tagapakinig, at lalo na sa mga nagdesisyon na umanib sa relihiyon na PEDM dyan sa Luzon, sa iba't ibang lugar dyan, na tumanggap na sa panalangin at umanib sa relihiyon na PEDM, hindi kayo nagkamali. Dahil ang Espiritu Santo, siya ang ipapadala ng Ama, at ang nangako na ipapadala ng Ama ang Espiritu Santo dito sa mundo. Nang Espiritu Santo ay tagapagligtas, ang nangako ang ating Panginoong Hesukristo. At mayroong mga gawain ang Espiritu Santo, lalo na sa mga
napanood na nila o nakita nila nung na mayroong ginamot diyan sa Luzon, diyan sa Batangas, nakita nila at nagtuturo pa rin. Mayroong napakinggan nila na pagtuturo. Kaya patunayan po natin sa banal na aklat na ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo ay ang pagtuturo ng mga tao. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jordan? Meron po kapatid na makarayo. Ayun po dito sa banal na aklat na may tatak ang salita ng Diyos. Dito po sa Juan 14 talata 26. Ito po ang nakapahayag. Pero kapag nakalis na ko, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ito po ang nakapahayag. Ito ang katunayan na ang Espiritu Santo ang isa sa mga gawain niya magtuturo. Kaya nga, yung mga nagdesisyon na aanib kami sa PEDM, tanggapin namin ang panalangin. Kayong napakinggan na ninyo at narinig na ninyo ang pagtuturo ng Espiritu Santo. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Kristo noon at napakinggan na po ninyo na totoo ang sinabi ng ating Panginoong Kristo at hindi nagsinungaling ang ating Panginoong Kristo. Totoo ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. At mababasa po sa Biblia na isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Kristo, si Apostol Pablo, meron siyang sinabi na ang tuturuan ng Espiritu Santo, yung mga tao na binanggit ni Apostol na si Pablo, na mga lingkod ng Espiritu Santo. Dahil mayroong mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo sa bagong paglilingkod. Diyan sa Espiritu Santo. Kapatid na Bobby, mayroon ba po tayong mababasa sa banal na aklat? Meron po, kapatid Makarayos. Mabasa natin sa referensyas ang pulong sa Diyos. Ito mabasa sa Roma City Size. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi ang bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Yan po. Ito ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig, na mayroong mga lingkod ang Espiritu Santo. Dahil mayroong lingkod ang Espiritu Santo, sila ang tuturuan ng Espiritu Santo sa mga bagay na nabasa po natin sa banal na aklat. Ito ang dahilan, mga giliw po na tagapakinig. Yung mga kapatid po namin na mga kapatid po namin dyan sa Luzon, hindi sila nagkamali. At sa mga bagong umanib sa relihiyon ng PEDM sa iba't ibang lugar, kasi nagdami ang mga membro ng PEDM ngayon dahil sa pangangaral at lalo na sa mga nakikita po nila na natulungan po sila sa mga nararamdaman po nila na mga sakit sa pamamagitan o sa larangan sa paggamot. Ginamit ang mga salita na ibinigay po ni Master sa amin. At sila naman ay nagdesisyon na magpa-member ng PEDM at para maging lingkod na sila sa Espiritu Santo at maging kasama na po namin sila sa paglilingkod diyan sa Espiritu Santo at tumanggap sila ng panalangin. Pero mayroon ba pong panalangin na mabasa po natin sa banal na aklat, kapatid na Brian, na panalangin diyan sa Espiritu Santo? At diyan sa Espiritu Santo magdadasal ang mga tao at kasama na po ang Ama at ang Anak dahil nagkakaisa sila sa panahon natin ngayon. Mayroon ba po tayong mababasa na mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po yung mabasa natin sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, versikulo 20. Ngunit mga
Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi ninyong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Mayroong panalangin sa banal na Espiritu o Espiritu Santo sa nabasa sa Biblia. Kaya nga, sa lahat na mga nagdesisyon na sila ay sasali sa relihiyon na PIDM, papasok sila sa relihiyon na PIDM, hindi sila nagkamali. At tatanggap sila ng panalangin. Kasi meron tayong mababasa sa Biblia. Ito ang katunayan na luwalhatiin ang Panginoong Diyos dito sa bansang Pilipinas at ang paglilingkuran ng mga tao walang iba kundi ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo na ipapadala. At mahalaga po ang Espiritu Santo sa buhay po natin dahil ang Espiritu Santo ayon sa ating Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas ng mga tao. Kaya nga, pinakita lang sa Espiritu Santo noong gagamutin na ang mga taong sumasampalataya sa Espiritu Santo, tatanggap ng panalangin, bago sila gagamutin. Itinulungan ng Espiritu Santo dahil isang tagapagligtas ang Espiritu Santo ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, hindi kami huminto mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito sa pangangaral po namin. Para maipalagana po namin ang pananalig ng mga tao diyan sa Espiritu Santo para matulungan po tayo sa lahat na paraan na tayo ay mga ngailangan na ang kinakailangan natin nasa mga kamay ng Panginoong Diyos. At dahil sila ay nagkakaisa, ang Ama at ang Espiritu Santo, ang mababasa po natin sa banal na aklat, ang paglilingkod ng panahon natin ngayon dito sa mundo, diyan natin ialay sa Espiritu Santo dahil ito po ay nabasa po natin sa banal na aklat. At nakaraan na ang panahon ng Ama at ng Anak at dito na po tayo ngayon sa panahon ng Espiritu Santo sa paglilingkod. Mga giliw po, gabay po namin kayo. Makakaasa po kayo kung palagi kayong makikinig sa programa namin na ibubuhos namin ang pagpaliwanag sa inyo para maunawaan po ninyo gaano kamahalaga ang Espiritu Santo sa buhay po natin, lalo na sa panahon natin ngayon. At ano ang isa sa mga ibibigay sa Espiritu Santo? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi isa lang, mga salita ibibigay ng Espiritu Santo sa mga tao. Ano ang katunayan natin dyan, kapatid na Robert dyan? Atin lang pong mabasahin dito sa salita ng Diyos sa Efeso 6:17. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. So, ang ibibigay sa Espiritu Santo, mga bagay at ang mga salita na inihalintulad sa tabak o espada sa nabasa po natin at makapangyarihan po ito ang salita na inihalintulad ng tabak o espada sa Hebro 4:12. Sa kapangyarihan nitong mga salita ng Panginoon, inihalintulad ng tabak o espada, ililigtas ang tao sa kamatayan, kagutom at sa digmaan. Mayroon ba po tayong katunayan na mabasa sa Biblia, kapatid na Renato? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Atin lang mabasahin sa Job 5:20. Sa kagutom ay tutubusin ka niya sa kamatayan at sa pangyarihan. Pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Sa kapangyarihan ng tabak. Na ito ang ibig sabihin ng tabak, ang tinutukoy ay ang salita na ibibigay ng Espiritu Santo. Sa kapangyarihan nito ay ililigtas ang tao sa panahon ng kagutom, sa kamatayan at lalo na sa digmaan.
Ano man ang mangyari sa mundo, mga giliw po na tagapakinig, makakaasa po tayo. Tutulungan tayo ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sila ay nagkakaisa, na ang mga tao kailangan malalaman sa panahon natin ngayon na ang tagapagligtas ay ang Espiritu Santo at siya ang magbibigay ng mga tao sa mga bagay at sa mga salita. At ang isa na gagawin sa Espiritu Santo ay tatakan niya ang mga tao sa tatak para sa kaligtasan o ikatutubos ng tao sa Efeso 4:30. Ang tatak ng Espiritu Santo para sa ikatutubos ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak na maliligtas ang tao kapag natatakan siya ng tatak ng Espiritu Santo. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, sana meron kayong natutunan at mapag-isipan po ninyo ang naririnig po ninyo na aral na binigay namin sa inyo ngayon. Kasi ginawa namin ang paksa na ito para malalaman po ninyo gaano kamahalaga at paano natin matanggap ang kaligtasan mula sa Panginoong Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan sa Espiritu Santo kung tayo ay maglilingkod sa Espiritu Santo. Mga giliw po na tagapakinig, sana bago pa dumating ang paghuhukom ng Panginoong Diyos dito sa mundong ito, nasa loob na kayo ng samahan ng PIDM para magkaisa tayo na maglilingkod sa Espiritu Santo para sa kaligtasan sa atin. Wala naman kaming oras. Ito po ang inyong kapatid, Hermogenes Macarayo. Ito naman si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. Ako rin, si Arturo Saltaren. At ako rin po si Robert Jan Maturan ni Piedad. At ito naman po, Evangelista Brother Renato Tumandan. At ito naman po si kapatid Bobby Arado. Ito po yung kapatid El Brian Paderon. At ito naman po yung kapatid, Brother Jerry Villacora. At ito naman po yung lingkod kapatid na Jistril Macarayo. Kami po lahat ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig at kami ay taos puso na nagpapasalamat at magandang gabi sa inyong lahat.